Mga master, itong table na ito ay galing po sa DepEd Memorandum number 26 series of 2024. So nandito po yung number of PVP days na makukuha ng mga newly hired teachers. Depende po kung kailan sila pumasok sa DepEd. So ito po, no, kung na-hire po kayo from August 26 to September 31, walang problema po. Buo ang PVP, ibig sabihin buo rin ang magiging sahod ninyo for the entire school break from June 1 to July 28. Buo po yung sahod. Pag na-hire ka from September 1 to 4, 57 days ang PVP. So, kung mabibigyan ka ng kompletong sahod for during this school break, meron kang isang araw na PVP overpayment. No? Kasi dapat 57 lamang. So, tuloy-tuloy po yung table na yan hanggang sa latest po na pagka-hire po ninyo. So makikita po dito kung kailan ka na-hire, ilan lamang yung PVP days out of 58 na ma-earn mo. At yung other part naman po ng table ay kung ilang days yung magiging PVP deduction. Provided po yan na mabibigyan ka ng buong sahod ngayon pong panahon ng school break from June 1 to July 28. Ngayon, kung ikaw po ay hindi mabibigyan ng sahod pagdating ng July, no? For example, August lamang yung sahod mo, so it means 30 days po yung naibigay sa iyo na sahod for that period. Kasi 30 days yung June. Kung hindi ka mabibigyan sa July, so ibig sabihin, mag-refer po tayo dito sa table kung kailan po tayo na-hire. Kung makikita nyo po na 30 days lamang yung karapat-dapat na PVP mo. So, pwede ka ma-delete sa inyo pong payroll pagdating ng July kasi nga overpayment na po yun. Sobra na. 30 days lamang yung entitled ka. So, mahalaga po itong table na ito na maintindihan natin para sa mga newly hired teachers, no, kasi nandito po nakasalalay, no, kung magkano yung magiging sahod ninyo at kung magkano yung magiging deduction sa PVP overpayment, provided again na nabigyan ka ng kompletong sahod sa June and July. Hindi po pwede na magkaroon ka ng overpayment deduction kung yung sahod po ninyo, yung actual na naibigay na sahod sa inyo is hindi po over doon sa dapat mong ma-earn base po sa table na ito.